Lagi ka nilang nag-upload, pero ang subscribers mo bilang pa rin sa daliri. Puyat ka na, edit ka ng edit, upload ka ng upload. Pero pagtingin mo sa YouTube studio mo, parang walang gumagalaw. Yung pakiramdam na parang sumisigaw ka sa gitna ng stadium pero wala nakakarinig. Tapos, tatanungin mo sarili mo, pangit ba ang content ko? Hindi ba ako magaling magsalita? Kailangan ko na ba ng mas mahal na camera? Linawin natin, hindi camera ang problema mo. Malamang hindi ring editing skills mo. Ang masakit na katotohanan, may mga ginagawa ka mali na akala mo ay tama. At ang nakakainis, nasa harap mo ng sagot pero baka iniiwasan mong tingnan ang YouTube Analytics. Sa video na to, ititigil na natin ang hula-hula. Hindi kita bibigyan ng just be yourself advice. Brutal na katotohanan plus malinaw na solusyon. Kung small creator ka na seryoso mag-grow, stay ka hanggang dulo. Section 1. Unang brutal na katotohanan. Mas interesado mo ng mga tao sa problema nila kaysa sa buhay mo. Simulan natin sa pinamasakit. Sa ngayon, hindi pa interesado ang mga tao sa mga in my life content mo. Isipin mo, bakit ka ba nag-subscribe sa isang channel? Dahil may nakukuha kang value. May natutunan ka, natatawa ka, or na-inspire ka. Hindi ka nag-subscribe para panoorin isang stranghero na nagkakape. Pero itong common mistake ng bagong YouTubers. Inuunang personal life content. Wala pang pakialam ang viewer mo sa personal content mo. Like, my morning routine, what I eat in a day, daily vlog. Tanong lang, sino ka muna? Wala ka pang credibility. Wala ka pang connection. Kaya ang unang tanong sa isip ng viewer, anong mapapala ko rito? Kung walang malinaw na sagot, aalis sila at hindi na sila babalik. Simple at libreng solusyon dito. Good news, hindi mo kailangang manghula. Sa YouTube Studio, Analytics, Trends. Then sa Research tab, i-type mo ang topic ng channel mo. Makikita mo, totoong hinahanap ng tao mga tanong na gusto nilang masagot. Then punta ka sa Audience tab. Videos your audience watches. Sinasabi ni YouTube, ito ang content na gusto ng audience mo. So imbis na content na tulad nito, may Baguio trip, gawin mong top 5 budget friendly na kainan sa Baguio. Unahin ang pagtulong. Darating ang personal connection pag napatunay mo na ang value mo. Section 2. Pangalawang brutal na katotohanan. Walang kwentang ganda ng video mo kung pangit ang packaging. Pwede kang gumawa ng magandang video, pero kung pangit ang thumbnail at title mo, walang manonood. Reality check, bago panoorin ang video mo, kailangan muna itong i-click. At sa YouTube, thumbnail plus title lang ang laban mo. Common mistake, random screenshot, malabong title, minamadali ang thumbnail. Resulta, nasasayang ang lahat ng effort mo. Simple at libreng solusyon para dito. Check mo ang CTR o click-through rate. Sa YouTube Studio, Analytics at Content. Impressions, ilang beses pinakita. CTR, ilang porsyento ang nag-click. For small channels, 4 to 10% CTR ay healthy. 1 to 3% CTR, may problema. Anong gagawin? Una, tingnan mo ang video sa mataas ng CTR. Ulitin ang pattern. Pangalawa, palitan ang thumbnail, title na mababang CTR. Pangatlo, silipin ang top video sa niche mo. Inspiration, hindi kopya. Ang video mo ang produkto, ang thumbnail at title mo ang packaging. Section 3, pangatlong brutal na katotohanan. Nakukuha mo ang click pero pinapaalis mo rin sila. Congrats! Na-click na ang video mo. Pero bakit mababa ang watch time? Baksak ang retention. Simple lang, hindi mo agad binigay ang pinangako mo. Common kaya umalis agad ang viewer? Mahabang intro animation. Hi guys, welcome back. Live update bago ang punto. Sa bawat segundong hindi mo binibigay ang value, binibigyan mo silang dahilan para umalis. At kapag umalis sila agad, sinasabi ng algorithm, hindi maganda to. Huwag natin i-push. Simple at libreng solusyon. Check mo ang audience retention graph. Hanapin, intro retention. First 30 seconds. Yung dips para sa boring parts. Spikes, gustong gusto ng viewers. Rules, below 50% retention sa intro, mahina ang hook. Sa dips, tanggalin sa future videos. Spikes, gawin mo madalas sa content. Unahin mo agad ang main value. Huwag mo patagalin at paligoy-ligoy. Direct to the point kagad. Section 4, pang-apat na brutal na katotohanan. Isang pinto lang tinitingnan mo. Okay na content, okay na packaging, okay na retention. Pero mabagal pa rin. Baka iisa lang traffic sources mo. Check mo ang traffic sources mo. YouTube search, browse, suggested, or search speed. Kung searchable ang malakas, gumagawa ng searchable content. Mahina ang suggested, gumagawa ng content similar sa pinapanood ng audience mo. Buksan mo lahat ng pinto. So ayan ang apat na brutal na katotohanan.
Una, unahin ang value, hindi ang buhay mo. Pangalawa, ayusin ang packaging. Pangatlo, kunin ang atensyon ng first 30 seconds. Pang-apat, huwag umasa sa isang traffic source. Napansin mo ba, hindi camera ang sagot, hindi swerte, kundi data. Kung may isang tumama sa'yo, comment mo at sabihin mo kung alin iyon. At kung small creator ka na, nagsisimula ka pala ang nalilito pero hindi sumusuko, subscribe ka. See you sa next upload.